Elemental Lord na hindi na kaya ng tank jungler, mga bagong emblem na magpapalakas ng hero mo. Alucard, unlimited skill na dahil sa bagong emblem. Dahil tapos na natin pag-aralan ang mga item adjustments, ngayon naman pag-uusapan natin ang mga emblem at battlefield adjustments. Umpisahan na natin sa emblem na Warcry. Bawat atake mo sa kalaban, mapa-basic attack man yan or skill, magkakaroon ka ng stack. Kahit continuous damage pa ang iyong skill, isa pa rin ang stack na maibibigay niyan sa'yo. Kagaya dito kay Chang'e, isa lang yung nadagdag sa akin na stack ng Warcry. Pero pag basic attack naman, tuloy-tuloy yan kada basic attack mo. Maliban lang dito kay Kimi kasi isa lang talaga ang nadadagdag sa kanyang stack kapag basic attack ang gamit. So ano nga ba ang nagagawa ng Warcry? Kapag nakumpleto mo ang tatlong stacks, lalakas ang lahat ng iyong damage ng 8% sa loob ng 6 na segundo. Kaya bagay ito kina Lapu, kay Ruby, bagay ito sa mga hero na hindi lang isang combo ang nagagawa sa mga skill. Kagaya dito kay Ruby, tuloy-tuloy ang paggamit niya ng skill kasi mabilis ang cooldown. Pwede rin kay Yuzong. Depende na rin lang talaga sa trip mo kung kanina mo siya gustong gamitin. Medyo mahirap nga lang talaga siyang i-maximize sa mga hero kagaya ni Eudora kasi yung skill niya tatlong magkakakombo. So after mo maskillan ang kalaban, basic attack na lang ang ma-enhance sa'yo. Unless ibe-basic attack mo pagka-combo mo. Kaya depende na rin lang talaga. Kailangan mo din tandaan na hindi ka magkakaroon ng stock sa mga minion at neutral creeps. Kagaya dito sa Elemental Lord, talagang sa mga hero ka lang magkakastock ng emblem na ito. Ang bagong emblem na Temporal Rain ay napakadali lang intindihin. Kapag nag-ultimate ka, bibilis ang cooldown ng iba mo pang mga skill ng 1.5 faster sa loob ng 4 na segundo. Kaya magagamit mo agad ang iyong mga skill. Meron lang itong cooldown na 20 seconds. Para makita nyo ang pinagkaiba, ito ang side-by-side comparison. So mas naunang mag-cooldown ang skill 2 noong naka-Temporal Rain. Kaya depende na lang sa'yo kung ano ang playstyle mo. Pero kapag gumamit ka ng Temporal Rain, dito kay Alucard grabe, para kang naka-no cooldown. Pag nag-ultimate ka, nakaka-excite gamitin to sa rank game. Pag kay Kadita ka naman naka-Temporal Rain, pagka-combo mo, mabilis mag-cooldown ang skill 1 at skill 2 mo. Kaya pwede kang maka-out or maihabol ang damage ng ultimate mo para matamaan din nung pabalik mong ultimate ang ibang hero. Ang Custom Marksman emblem naman ay pinalakas ang adaptive attack. Ang Impure Rage naman ay makakapagbigay na ng damage na 4% ng HP ng kalaban. Uy, kawawa talaga mga tank dito sa update na to. Hindi lang yan, pati yung Elemental Lord galit na rin sa mga tank kasi nasa original server na rin ang patch kung saan the more na mas matagal mong kinakalaban ang Elemental Lord, mas sumasakit ang damage nito. Kaya mahihirapan na yung mga tank jungler na i-hold ang Lord. Umaabot kasi ng 100% ang physical penetration nito. At kung makikita nyo dito, yung jungler barats ko ay hindi na kinayang mag-solo Lord kapag max Lord na. O guys, para lang sa hindi nakakaalam kapag 30 minutes na ng game, titigil na ang pagkunat ng Elemental Lord. Pero yun nga, dahil sa patch note na ito, unti-unti nang mawawala ang tank jungler. Pero itong si Fredrin, medyo kinakaya niya pang i-hold ang Lord pero hindi pa rin niya kayang i-take down ito ng solo. Posibleng bumalik na sa meta ang mga jungler na fighter at assassin. Ang naibibigay na XP at gold ng Elemental Lord kapag nakuha ito ng team nyo ay nabawasan. Pero nadagdagan naman ang HP nito kapag nasamon na ng team nyo. Dinagdagan ng 30% HP. Ibig sabihin, mas konti ang gold at XP na naibibigay pero mas tatagal sa pagpupush. Binawasan din ang magic defense ng mga minion kaya mas madali na itong makiklear ng mga mages. Sa turtle naman, kung dati 10 minutes bago lumabas ang turtle, saka pa lang magkakaroon ng additional movement speed ang mga papunta sa turtle. Pero ngayon, 15 seconds before the turtle, bibilis na ang lakad mo sa river papunta sa turtle. Yung scavenger crab naman na adjust. Dati daw kasi kapag kinukuha mo ito tapos may dumating na kalaban, pag naiwan mo matik yung kalaban na yung kukuha. Kaya ngayon mas pinalakas nila ang HP regen nito. At pag umalis na ito sa battle, magre-regen na rin agad. Yun lamang para sa ating battlefield at emblem adjustment.
Bukas tungkol naman sa mga adjusted hero na posibleng pumasok sa meta. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.